Maltrato na po nila ako dito. Sakit na ng katawan ko po sa trabaho. Hindi po nila ako pinapakain ng wasto dito. Sana po matulungan niyo po ako, Sir Rapidol po. Ito, si Michelle, ay 5 months pa lang doon, ano? Tama ba ako? Pero hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay naging OFW. Tama ba ako, Sandy? Oo. Saan ba dati si Michelle? Sa Riyadh. At gaano katagal siya sa Riyadh? Natapos na po niya yung 2 years na kontrata po. Naka 2 years siya na Opo, kontrata. opo. Nauwi siya, Last year po. so hindi nagtagal, Na-apply po siya nag-apply siya, Opo. pero ito naman ngayon sa Jordan siya. Magandang hapon po, Ma'am Michelle. Michelle? Hapon po, ma'am. Okay. Kumusta ka naman dyan ngayon, Michelle? Nandyan ka pa rin sa amo mo? Opo, ma'am. Ako lang po nag-iisa dito. Tapos kasama ko doon na sa embassy po. Michelle, tama ba na 5 buwan ka pa lang dyan? Opo, ma'am. Oo. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na naging OFW ka, di ba? So nakasubok ka na ng ibang amo. Ano ba ang trabaho mo dapat dyan? Ano po, dito lang po sa bahay. Na-report mo na ba ito sa inyong agency? Opo, ma'am. Paano nyo nalaman na ganito ang naging sitwasyon niya? Araw-araw naman po nag-message sa akin po. Pero Okay. patago lang po yung pag-message. Okay. Kailan pa nagsimula ito, Michelle? Ano na po? Nung ano po ako dito, ma'am. Bago po, yung first month pa lang po. So, unang buwan pa lang. So, kung 5 months ka Opo. na dyan, November pa lang o December, naging ganyan na ang pagtrato sa'yo. Opo, ma'am. Ano yung sinasabi nila na sa plastic ka kumakain o pinapakain? Hindi po nila pinapagamit yung platon, ma'am. Di. Doon na, nagutom na ako. Di. Kuha ako ng plastic. Saan po ako kuhaan? Kain. Plastic, supot, ganun. Opo, ma'am. Ano naman ang pinapakain sa'yo? O kailangan mo bang bumili ng pagkain mo? Minsan po, pag galit sila, bahala na kayo magbili ng pagkain niyo. Sabi niya. Okay. Yung kasama mo, nagka-hypertension, nagkasakit na high blood, tama? Opo, ma'am. Pero nandoon na siya sa embassy, nakuha na siya. Opo, ma'am. Ikaw, kumusta naman ang kalagayan mo? Wala ka namang sakit, wala ka namang alta presyon. Sakit yung katawan ko po. Okay. Ano pa ang pagmamaltrato na ginagawa sa'yo? So, hindi kayo pinapakain. Yung oras ng trabaho ninyo, anong oras nagsisimula at natatapos? 6 po yan. Pero ako po, ma'am, nagigising po ako ng 5. Hanggang alas 4 na po yan na lang trabaho, ma'am. Wala pong day-off, ma'am. Hanggang alas 4 na ng hapon. Opo. Tapos sa gabi, Tatawagin ka lang po niya na kung may hugasin na plato, Okay. kung ano papagawa sa'yo, ma'am. Yun lang. may bata ba dyan o matanda na kailangan mo ring alagaan? Wala po. Hindi Wala. na po. Wala naman. Miss Michelle, baka pwede niyo pong ikwento sa amin yung regarding po doon sa plastic na lang daw po yung kinakainan po ninyo. Opo, ma'am. Kasi hindi po pinapagamit yung plato, ma'am. Minsan, hindi mo na sa amin. Bakit Kasi daw po? mabaho daw, hindi malinis. Hindi daw po malinis kapag kinainan niyo daw po. Sa amin naman po yung plato na yan, ma'am, ibigay niya. Tapos sabi niya, marumi daw yung mga plato, kutsara, inaamoy niya. Pati mga damit namin, inubungkay yan po sa may bag namin. Amuyin niya. Yung cellphone ninyo, hindi naman pinapakialaman ba? Hindi naman po. Basta hindi kayo pinagbuhatan ng kamay. Hindi po, yun lang po yung mga ano niya po sa amin. Masamang salita. Nasa ko po sa asawa ko na may record na po siya pag galit. Ito kami makatulog, ma'am, sa kakaisip. Oo, psychological abuse na ito, Shari. Yun ang mangyayari. Ayan, Miss Hazel. Yes, ma'am. Yes, Ayan, okay. So, Miss Hazel, ano na po ang next step natin dito? Kasi nag-iisa na lang po na kasambahay ngayon o OFW ngayon si Michelle doon sa employer niya dahil yung kasama niyang Pilipina ay dinala na sa embassy dahil hypertension, nagka-alta pressure dahil sa sitwasyon nila doon. Yes, ma'am. Nakuha na po. Na-action na naman po. Kayo rin ba ang agency nung yung kasama ni Michelle? Yes, ma'am. Opo. Sa amin din po. Okay, so nakuha na yon. What Yes about po. si Michelle po? Ano po ang next steps Kasi natin ma'am, kay nung- Michelle? Nung Sunday lang po namin na-receive na siya Oo. po ay nagre-reklamo po kasi ang sabi niya is ang amo niya ay masyadong matapang. Oo. Palaging nakasigaw. So, ang response po namin sa kanya is, normal lang sa mga employer na nakasigaw kasi hindi naman sila katulad natin mga Pinoy na approachable. Ay, So sabi sandali. ko, kung hindi ka naman nasasaktan, hindi ka naman napagbubuhatan ng kamay, pwede natin pag-usapan. Andyan yung agency, nandyan kami para mag-assist sa'yo. Sandali Wala lang. pa naman po kami sa point na magpaparepatriate. Pero kung mapapatunayan naman po, ma'am, willing naman kaming magpa-repatriate. Okay.
Miss Hazel, I will have to beg to disagree ha na hindi pa karapat dapat na tulungan because psychological abuse ma'am. can be Hindi worse. ko naman po sinasabi na hindi Oo. siya tutulungan. Kasi Okay. Sunday ko lang naman, ma'am, na-receive ang complaint niya sa GC namin. Okay. Wala rin po siyang nire-raise na concern na regarding dun sa plastic na kumakain siya. Yes, ma'am. Ngayon Yes, na ma'am. natanggap na ninyo na ganun nga ang sitwasyon niya at pwede rin yan ipasa sa inyo yung masasamang salita ng kanyang employer, ano po ang next step natin? Pwede naman. Yes, ma'am. Pauuwiin po. Okay. Kasi kung yun na yung magiging psychological effect sa kanya, pwede naman namin siya matulungan mapauwi. As a matter of fact, yung nangyari sa kasama niya should already be a trigger dahil nagka-alta presyon na nga eh. Siguro mas matibay lang ang Yes, ma'am. puso Kasi- ni Oo. Michelle, which is exactly why it should not be a default na kung hindi nasasaktan ay pwedeng pag-usapan. Okay? Naintindihan niyo, Miss Yes, Hazel? ma'am. No, ma'am. Ang sa akin Diba? lang, ma'am, kasi kaka-receive lang namin ng complaint. Ayun, okay. So, sa akin, ma'am, pag-uusapan natin. Ganun lang na. Kasi, ma'am, kaka-receive lang eh. Okay. May GC naman Pag-uusapan kami. kung Bakit hindi anong niya gagawin, sinasabi? pero hindi pag-uusapan na kayanin. 'Di ba? Yes, ma'am. Okay. Gusto ko po sabihin, kailangan po ba yung pagbabanta na mangyari bago po tayo kikilos? Kailangan po ba yun, attorney? Ay, hindi. Kami Oo, kikilos. kasi mukhang merong pagbabanta, 'di ba, doon sa mga doon sa mga sinasabi. Again, ipapasa natin 'yon kay Hazel, ha? Kasi may mga recording kayo, no? Opo. Na nakuha na pinasa. Okay. So Hazel, hindi mo pa natatanggap yung mga recording, ano? Siguro, ma'am, opo. Hindi ko pa nga nare-receive. Okay. So Pwede po bang malaman kung ano yun, ma'am? yes, so apparently merong threats yung employer doon nga kasama doon sa pagsisigaw, halos araw-araw na ganun yung tratamento sa kanila. It may be a violation, no, that they were actually recorded, but just for purposes of evaluation ng LifeWork International Manpower Services, I believe this should be sufficient as cause para ma-rescue or matulungan natin si Michelle. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakapag-abroad siya at nagtrabaho. Nakatapos naman siya ng 2-year contract eh. Ito lang sitwasyon na ito na medyo kakaiba yung employer at napatunayan rin yan because hindi naman siya lang, di ba, Shari? Yung kanyang kasama na actually tao nyo rin, kayo rin na nag-deploy, and thank you very much, nakuha na ninyo. No? Yes po. Okay. Attorney Sherilyn? Hello, magandang Yes, magandang hapon. Meron po kasing service agreement is between the Foreign Recruitment Agency and the employer. Okay. So, ang process na mangyayari po, okay, since ito po nakarating na po sa programa ni Santulpo and then of course endorsed to us, ang gagawin po namin is coordination and of Okay. course monitoring. So, Okay. ang kailangan po muna kasi ma-address muna ng employer, ito pong kinukomplain po ng ating OFW. Okay. There's no such thing as a rescue po eh. It's more on the terminology po is negotiation. Negotiation. Okay, so the employer must address. Kasi po, kung meron ganito, and we cannot just set it aside. So I agree with you po. So it's more on emotional and psychological abuse po yung nangyayari. Kung verbal abuse yung ginagawa po sa kanya. Yes. And At threats. ang parang nadadala siya. So, hindi healthy na yung environment niya eh. So, what we did is that, ngayon lang po in-endorse to. Actually, wala pa siyang request sa database namin. Yes. So, immediately, we created the request and endorsed it, no? Nag-interview na rin po dito yung ating MWO, no, OWA. Yung aming administrative staff doon, si A.S. Labin, have coordinated already with the Foreign Recruitment Agency. Okay. And the Foreign Recruitment Agency naman promised po no, to settle, and then they will be updating us. So, Okay. and of course, we also engaged po the Philippine Recruitment Agency, si Ms. Hazel. Yes, yes. Yun nga po yung na-report niya rin sa inyo kanina. Oo. So, ganun na mangyayari, Attorney Aina. Okay. And of course, kung hindi naman tumugon, kasi that's the easiest po eh. Because ang mahabang proseso naman po is that hindi po kasi pwede mag-barge in lang po kaagad Yes. doon yung ating Oo. MWO Understood. officials Oo. sa bahay ng employer. So, pag hindi pa rin po inaksyonan ito, sa police naman po, no? So, because this is verbal abuse, it's hard to prove.
Yes. na meron. Parang dito rin po sa atin yan di ba, Attorney Oo. Aida, para maimbitahan ng police, kailangan there's evidence na such thing is happening. Pwede Yes, bang Attorney. magamit yung kanyang mga pinadala na voice recording? Or hindi legal yun, ano? Meron po kasi sa we have such thing as data privacy, but I need to check sa Jordan po, no? But in Oo. Saudi kasi, pag hindi po siya, di ba, pag recorded Yes. and the other Yes. party did not consent to that. Yes. So that's a Inadmissible violation, siya. breach ng privacy po yun. Oo. But with sa Jordan naman po, actually mabilis mag-respond naman po doon, no? Okay. Even the FRA based on our experience. Kaya Okay. kukunti lang nga po ang mga kaso namin dito sa Jordan. Okay. And of course, our officials naman doon, immediately naman nag-respond sa atin, no? Kahit short notice lang tayo. Okay. So we're working on the concern na po ni Michelle, no? So wag po siya mag-alala because we will not stop. So ayun po yung maipapangako lang namin na ito po ay hindi babaliwalain. At Yes. ina-action na po as we speak right now. Ayan. So, narinig niyo yun, ha? Sandy, Marian, at saka Michelle. Ngayon na nakarating na, lalo-lalo na nakarating sa OWA, ay tinututukan na ito. Pero meron lang talagang proseso. Okay? Sana patibayan po yung loob nyo, ng loob mo. I-risk ko po kayo ni Sir Rapitol po na mapauwi. Saka yung mga bata natin naglalala, hindi na makakonsentrate sa pag-aaral dahil nakikita yung mga video mo. Sana lakasan mo yung loob mo at nandito na kami, kumikilos po kami. Ako na po ang bala sa anak natin. Ayan, no? Maganda ang family support mo dito, Michelle. Gagawin ko po ang lahat para sa mga bata. Tibayan mo lang loob mo. Huwag kang mangalala masyado sa amin. At ito lang masasabi ko sa iyo, mahal na mahal kita. Sana Neng, mag-ingat ka palagi dyan. Tsaka huwag ka masyado nag-iisip. Kasi si nanay doon. Kakasakit dahil dyan. Sana tibayan mo ang loob mo dyan. Kami na bahala rito. Kami na bahala dito. Oo. Salamat sa pagtulong sa akin dito. Sa pagpunta din sa Manila para masikaso yung problema ko. Salamat ng sa oras na para mabigyan pa ko siya. Siyempre, hindi ko matiis yung ganyan yung kapatid ko. Hindi man ako magreklamo kung bait naman ang amo namin dito eh. Kaya nga, hindi man ako magpunta dito kung hindi ganyan yung nakikita ko palagi. Salamat po. Si Rapitol po, sana matulungan po ko. Okay, wag ka na umiyak, Michelle, ha? Okay. Tibayan mo lang ang loob mo. Maraming tutulong sa'yo. Okay? Yan. Hintayin lang talaga natin yung proseso. Naka-monitor naman na po kami at kausap na po. May staff po na may magme-message sa inyo. Siya lang po yung staff namin nakakausapin niyo si Marnie. No? Siya po yung mangungulit Mag-a-update. po. Opo, mangungulit din po sa inyo. Mangungulit po kay Attorney Malonzo. Okay? At kapag susunduin na po natin si Ma'am Michelle, andun po kami. Okay po? Salamat po at magandang hapon po. Salamat po.